purihin ka, Panginoong Hesus Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal at dakilang Diyos naming nasa langit, aming dakilang El Shaddai, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng biyayang walang sawa mo ipinagkakalob sa amin, lalo na Ama sa araw nito, sa buhay na ipinagkatiwala mo po sa amin. Buhay na kung saan Ama, patuloy namin inilalapit o Diyos sa iyong banal na kalinga, upang patuloy ipagkatiwala po sa iyo, sapagkat sa kamay mo lamang o Diyos, kami po ay tiyak na ligtas. Ikaw ang Diyos na nag-aalaga po sa amin, kumukup po sa amin, at tunay nagkakalob ng aming tunay na mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na mabuti, pinapapatak mo ang ulan sa kapanahunan o Diyos para po ito magiging pagpapala sa amin. Pinasisikat mo ang araw o Diyos para po o Diyos ito'y maging pagpapala po sa lahat po Panginoong Hesus. Ama, alam po namin at nananalig kami, ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay dakilang Diyos. At ang lahat o Diyos ay niluloob mo o Diyos, batay po o Diyos sa inyong magandang layunin sa bawat isa po sa amin. Ama naming nasa langit muli sa mga sandali nito, patuloy kaming dumadalangin o Diyos, na patuloy mo po kaming lingapin, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Inihiling po namin, O Diyos, na ang bawat isa ngayon saan man naroroon, O Diyos, ang bawat mananampalataya, O Diyos, ang bawat kumikilala sa iyo, Panginoong Jesucristo, ay lukuban mo po ng iyong malabay na pakpak, itago sa iyong banal na kalinga, dakilang El Shaddai, at patuloy dakilang Diyos naming nasa langit, ang pagkukup mo po ang siya pong iparanas po sa amin. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit, bilang iyong mga anak, patuloy mo Ama, ipabatid sa amin ng iyong kalooban. Ang mga salita mo, O Diyos, ay patuloy pong ihatid, O Diyos, sa pandinig ng bawat isa po sa amin, Ama, upang hindi kami maligaw ng landas. Patuloy kami, O Diyos, lumakad ayon sa iyong panuntunan, ayon sa iyong katwiran, dakilang Diyos, nang hindi po kami mapawalay po sa iyo
At ang mga pangako o Diyos na iyong mga pagpapalang ipinangako ay patuloy po naming maranasan sa aming buhay, dakilang Diyos. Buong puso kaming nananalig, Ama, ang tulong mo lamang ang patuloy po makapagbibigay sa amin at makapagdadala sa amin sa tunay na tagumpay, Ama. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Puri. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagaganap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan Aking lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan na. Alleluia, 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 sa Hirap na Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At muli sa umaga nito ay ating tunghayan ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos na ating pagsasaluhan, at ito po'y ating hanguin mula po sa sulat ni San Pablo, sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Kabanata po ay 2 at talata po ay 3 hanggang sa talata po ay 4. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Ito ang salita ng Diyos. Papurihan ang Diyos sa umaga po na ito, sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa salita niya na muli na naman sa umaga po nito o sa hapon pong ito ay hatid sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At sa lahat po, sa mga sandali po na ito, saan man kayo naruroon,
Sa mga oras po na ito ay isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at patuloy po ang presensya po ng Diyos ay manatili po ang pagsasama ng Diyos ang siyang manatili sa bawat isa po sa atin. At ito po ay araw ng linggo na kung saan dapat po tayo ngayon ay nasa saykong pero sa isang kadahilanan na hindi tayo po ay pwede mag-ipon-ipon ngayon doon dahil sa magandang panahon na kung saan ay ibinubuhos sa atin ng Diyos ang masaganang pagpapala po ngayon, ay kahit wala tayo sa saykong, may pag-asa. Dahil alam natin ang Diyos kahit saan ay kasama po natin, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga sandali po na ito, ay kahit sabihin natin ay wala man tayo nagsama-sama sa pagtitipon, pero ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumadaloy po sa bawat isa po sa atin. At saan man kayo naruroon, ang mabuting balita o ang pangangaral ng salita ng Diyos ay patuloy po na dumating po sa inyo at magdala ito ng patuloy na pagpapala. Higit sa lahat, kalakasan ng ating pananampalataya na anumang mga pagsubok maaari nating pagdaanan ay patuloy tayong matatag at nakatayo sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. At saan man tayo naroon, ang bawat isa ngayon, ang mahalaga sa mga sandali pong ito, anumang kabutihang inilalaan sa atin ng Diyos ngayon na dapat natin gampanan, dapat natin gawin, huwag nating kaligtaan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa ating binasa ngayon, ayon sa sulat ni Pablo, sa pangalawang sulat niya kay Timoteo, ang mga Kristiyano ay hinahalin tulad ni Pablo sa pagiging kawal. Ang isang kawal o ang isang sundalo, ang sabi nga po ay mayroon po yung leader na sinusunod. Kumbaga ay mayroong tinatawag na CO o commanding officer na kung saan ay dapat na magpasakop ang isang sundalo sa commanding officer niya at patuloy na kung saan anumang instruction po nito ng leader mayroon siya ay dapat niyang sinusunod, dapat siyang pasakop, sumunod at gawin ang lahat ng instruction na ibinibigay sa kanya ng kanyang leader o ng kanyang CO. At dito po ay alam po natin na magiging kalugod-lugod lang ang isang sundalo kapag ang isang sundalo ay ganap na nagpapasakop sa kanyang leader. Ang isang sundalo ay walang karapatan na tumanggi. Anumang nais ipagawa sa kanya ng kanyang leader, wala po siyang karapatan tumanggi dahil ang sabi nga mga kapatid, ang kanila po na may kasabihan na kung saan ay sumunod ka muna bago ka magreklamo. No? Diba? Napakaganda ng kasabihan pong iyan na minsan ay kinakailangan po na tayo sumunod muna bago po tayo ay mga tuwiran. Bakit mga kapatid, napakaganda po na yan? Kasi mga tuwiran ka man, pagdating ng huli, magreklamo ka naman, pagdating ng huli, ay nagawa mo pa rin ang dapat mong gampanan. Hindi naman palatandaan, ang tunay na palatandaan ng pagpapasakop ay kung paano natin nagagawa, kung paano natin nasusunod ang mga atas o tungkulin na iniaatang sa atin na kahit magreklamo ka, pagdating ng bandang huli, ay hindi ka pa rin magkakamali, hindi ka pa rin magkakasala kasi natupad mo yung dapat nating tupadin bilang tanda ng ating tunay na pagpapasakop. Ang tungkulin ng isang sundalo o isang kawal ay pangalagaan ang kanyang bansa. Ingatan ang mamamayan ng bansa na kung saan itinatalaga siya bilang sundalo para magiging tagapangalaga po nito, panatilihin sa bansang iyan, panatilihin sa lugar na iyan ang tunay na kapayapaan at tiyakin ang kaligtasan ng buong mamamayan. Yan po ang gampanin ng isang sundalo na kung saan masasabi natin sundalong tinatawag po dito sa mundo pong ito. Subalit, ang sabi nga po, hinahalin tulad din ng mga Kristiyano po o mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo ay inihahalin tulad din sa isang sundalo.
Na ang sabi po sa sinulat dito ni Pablo sa kay Timoteo, ang sabi niya, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal. Ang salita po diyan ay mabuting kawal. Ano, mabuting kawal. At bilang mabuting kawal, ang sabi po riyan, ang isang mabuting kawal ay hindi nakikialam sa anumang gampanin na walang kinalaman sa pagiging kawal. At yan ang sinabi ni San Pablo, na ang sabi ni San Pablo ay ganito, ang sabi niya, kaya magbago na kayo ng isip at wag na kayo umayon sa takbo ng mundong ito, para masunod ninyo, magawa po ninyo kung anong talagang ganap, kung anong tama, anong maganda, anong mabuti, ayon sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata po ay 18, ang sabi po diyan, tayo po ay hinihiwalay ni Kristo. Buhat po sa mundo, hinihiwalay tayo ni Kristo po sa sanlibutan at idinadala niya tayo sa paghahari po ng Diyos, na kung saan ay mayroon po tayong gampanin bilang mananampalataya, bilang sundalo po ng ating Panginoong Kristo. Hinihiwalay niya tayo para sa isang gawain o tungkulin na nais niyang iatang po sa atin. At alam po natin ay walang iba kundi ay ang kabutihan na nais ng Panginoong Kristo. Patuloy po na umiral ang kabutihan na yan, mahayag ang nais niyang kabutihan sa pamamagitan ng mga Kristiyanong tunay po na nagiging sundalo o nagtatalaga ng kanilang buhay para sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ang sundalo po dito sa mundo, may leader, may siyong sinusunod, tayo mga Kristiyano, ang leader na ating dapat sundan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At bilang paggalang sa ating Panginoong Hesus, ang isang hinihingi niyang paggalang natin sa Kanya bilang leader, ang sabi po, kinakailangan mahalin natin ang leader na ito. Mahalin. Ano? Ang paggalang po na hinihingi ng Panginoon para po bilang leader po natin, tayo mga Kristiyano, ang isang sundalo na dapat sumunod sa Kanya, igalang natin siya sa pamagitan ng papadama sa Kanya ng pagmamahal. At ang pagmamahal na yan ay ipapadama natin, pagpapahalaga sa Kanya bilang leader po natin sa pamamagitan, sabi, sa pagsunod sa Kanyang mga iniuutos sa bawat isa po sa atin bilang mga Kristiyano. At bilang leader, anumang instruction niya, dapat natin sinusunod. Dapat natin ito ginaganap po sa buhay po natin. Malala po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo, nung naririto siya sa daigdig po na ito, sinabi po ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang dapat masunod. Na sabi ng Panginoong Jesus, kundi ko iinumin ang saro po nito, kung hindi ito maalis na hindi ko tatanggapin, hindi ko tutuparin, ang sabi ng Panginoong Hesus, mangyari ang iyong kalooban. Na alam natin yung paghihirap na dadanasin ng ating Panginoong Kristo, yun ang magiging paghihirap na dadanasin o matindi pa doon ang maaring dadanasin ng mga taong alam natin ay nasa ilalim ng kasalanan, na yung paghihirap na iyon na nararanasan ng ating Panginoong Jesucristo, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, kung hindi mapapawi ang hirap nito sa buhay ng mga Kristiyano pagdating ng araw, ay dadanasin nila yung ganitong kapighatian, ganitong hirap, bunga ng kanilang kasalanan. Kung hindi yan mapapawi, na hindi ko tatanggapin iyan ngayon, yung hirap na yan, sabi ng Panginoong Jesus, mangyari ang kalooban mo, mapawi lang ang lahat pong iyan. Yan ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y naparito para na kung saan ay sundin ang kalooban ng Kanyang Ama. Kaya ganyan din po kung tayong mga Kristiyano, mananampalataya, nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, ay nakatalaga ang buhay po natin para po sa Kanya, sumunod sa Kanya. Yan din ang nais ng Panginoon. Anuman ang nais niya, anumang sinasabi niya, nais ng Panginoong Hesus ay maisakatuparan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Aklat ng Gawa, itong sinabi po ni San Pablo sa sulat niya, ang sabi po sa Aklat ng mga Gawa, ito po yung panahon na kung saan ay tinawag po si San Pablo ng ating Diyos para
Si San Pablo po ay hirangin ng Diyos upang ay atasan na mangaral ng mabuting balita. Nang sabi ni San Pablo, "Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magampanan ko lamang ang tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos." Purihin po ang Panginoon sa mga salita niya na ito, na napakaganda ng sinabi po ni San Pablo bilang isang lingkod ng Diyos, sundalo ni Kristo, na kung saan itinatalaga ang kanyang buhay para masunod ang kalooban ng ating Panginoong Hesus bilang leader, bilang Panginoon ng kanyang buhay. Ang sabi ni San Pablo, walang halaga ang kanyang buhay, magampanan niya lang ang tungkuling ibinibigay sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung ating katatayuan ngayon bilang lingkod po ng Diyos. Siya po yung leader po natin, siya ang nagbibigay sa atin ng kung anong nararapat nating gawin, na bilang leader, igalang po natin siya at sundin ang lahat ng kanyang panuntunan, ang lahat ng kanyang iniuutos at ipinagagawa sa bawat isa po sa atin. Kung ang sundalo dito sa mundong ito, ang sabi nga po ay walang karapatan tumanggi sa kanyang boss, sa kanyang leader, kundi ang tanging karapatan niya ay sumunod muna bago magreklamo. Sabi po riyan, tayong mga Kristiyano hindi ganon. Tayong mga Kristiyano bilang sundalo ni Kristo, na sa iyo ang pagpapasya. Malaya kang mamili, malaya kang pumasya kung gusto mong sumunod o ayaw mong sunod. Hindi ka pipilitin ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan sinabi po ng ating Panginoong Hesus, ang sabi po dyan sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 16. May pinapahayag po ang ating Panginoong Hesus, kabanata po ay 16, talata po ay 20. Ang sabi ng 24, sabi ng ating Panginoong Hesus, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mo lang naman. Ang ibig sumunod sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus, ito lang ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Kung nais nating sumunod, ilalatag ng Panginoong Hesus yung mga tiisin. Ang sarap naman pakinggan, Ayan. Ilalatag sa atin ng Panginoong Hesus yung mga dapat mong tiisin, dapat nating gampanan. Amen. Dapat natin na kung saan harapin sa buhay po natin kung talagang gusto natin sumunod sa Kanya. Kaya sabi po dyan, magpasan ka ng krus. Minsan sinabi ng Panginoong Hesus sa talata po na kung saan ay sabi po dyan ng ating Jesucristo, sa talata po 30, ang sabi po ay 26, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad na kung saan sabi niya, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na isa sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Panginoong Hesus, kung nais niyo pong sumunod sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, ito ang dapat yung tiisin. Iwan yung inyong mga mahal sa buhay, iwan yung inyong magulang, ina, ama, kapatid, asawa, anak. Yan ang mga tiisin linalatag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Maging si San Pablo, nung siya po'y hirangin po ng ating Panginoong Hesus bilang tagapangaral, ang sabi niya po kay Ananias, pumunta ka doon sa kalyeng matuwid at sa bahay ng taong ito, masusumpungan mo yung taong ito, si Pablo, at sabihin mo sa kanya ang lahat ng tiisin na dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Amen? Kita niyo po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, na kapag tayo po ay nais ng Diyos maging sundalo, lahat tayo tinatawag ng ating Panginoong Hesus. Lahat tayo, kaya maraming sinasabi dyan, maraming tinawag, pero hindi lahat ay hinirang. Amen? Hindi lahat ay hinirang dahil alam po natin iyan na maging ang ating Panginoong Hesukristo, nung sabihin po ng mayaman sa kanya, sabi ng mayaman, anong dapat mong gawin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, itong mga dapat mong gawin. Anong ginawa ng mayaman? Umalis yung mayaman, iniwan ng ating Panginoong Hesukristo.
Hindi siya pinilit ng Panginoong Hesus, hindi siya hinarangan ng Panginoong Hesukristo. Nung matapos ng Panginoong Hesus sabihin sa kanyang mga alagad, yung mga pangungusap, na siya ang pagkain na nagbibigay buhay, maraming tumalikod sa ating Panginoong Hesus. Hindi naman sila hinayaan ng Panginoong Hesukristo, hindi sila pinigilan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang sabi nga, bilang kawal ng Panginoong Hesus, hindi niya tayo pinipilit. Nasa pasya po natin iyan. Ilalatag ng Panginoong Hesus kung anong maaring mong pagdadaanan, kung anong maaring mong pagtitiisan, at ilalatag din ng Panginoong Hesukristo kapag ikaw sumunod sa Kanya, kung anong mga pagpapala na pwede po nating kamtan pagdating ng panahon kapag tayo ay magtagumpay sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Na bilang mga Kristiyano at lingkod ng Diyos, sundalo ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang sundalo ay nakikipaglaban para sa kanyang bayan, para protektahan ang mga mamamayan ng bayan na kanyang pinangangalagaan, ang ating Panginoong Hesukristo naman, ang sabi po, bilang mga lingkod ng Diyos, alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ito po yung ating ipinaglalaban naman. Ang sabi po dyan sa sulat po, sa unang sulat ni Timoteo, kabanata po ay 6 at talata po ay 12. Ang sabi dyan, gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ito po yung ating laban. Ang ating ipinakikipaglaban ay ang ating pananampalataya, ang ating pagkakilala sa Diyos, ang ating relasyon po sa Diyos. Ang ating ipinagkikipaglaban ay kung ano yung kabutihan meron ang Diyos na kinakailangan patuloy ito maisakatuparan, mahayag ito sa ngita ng buhay natin na itinatalaga natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung laban. Handa ka bang lumaban? Diba? Ang bawat isa ba sa atin, handa ba natin italaga ang ating buhay para sa laban po na ito? Na ang sabi po dyan, yan ang laban na kung saan ay kinakailangan ipaglaban natin ang katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat isang naririto, tinawag na ng Diyos sa gawain pong ito, isipin mo na lang kung anong katatayuan ng buhay mo noon, ano bang ginagawa natin noon, na makikita natin, ikumpara natin ngayon kaysa ginagawa o nais ipagawa sa atin ngayon ng Panginoong Hesus, sa pinagdalhan sa atin ngayon ng Panginoong Hesukristo, na dito sa kanyang banal na gawain na ang mga salita ng Diyos ngayon na siyang nagtutuwid sa buhay po natin, siya nag-aayos ng buhay po natin, nagbibigay liwanag sa buhay po natin para ilayo tayo sa maaring mga kapahamakan na dating pwedeng idulot ng mga taglay nating buhay nung wala pa tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung ating titingnan ngayon, yung buhay meron tayo noon at sa buhay meron ngayon na nakilala natin ang ating Panginoong Kristo, siguro naman ay masasabi nating malaki ang kaibahan nito. Dahil nabubuhay tayo na ngayon sa grasya ng Diyos, nabubuhay na tayo ngayon sa mga pagpapalang ipinangako sa atin ng Diyos, na hindi na tayo ngayon gumagawa ng maari, nagsusumika para makamtan kung ano talaga yung dapat at nais nating makuha sa buhay natin sa pamagitan ng kung ano-anong pamamaraan na gusto natin po noon o ginagawa natin ngayon. Pero ngayon bilang kawal ng ating Panginoong Kristo, iisang ating panuntunan na dapat natin ang sabi po diyan, ipaglaban, walang iba kundi ang katwiran lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At sa lahat ng tatayo diyan sa kalooban na yan ng ating Panginoong Hesus, isa lang naman ang tinitiyak ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya tayo tinawag, hindi niya tayo dinala sa gawain po na ito para na kung saan ay magiging talunan. Walang talunan sa tao na nagtatalaga ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Tinitiyak ng Panginoong Hesus kung paano niya napagtagumpayan ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng mga kapighatian mayroon sa daigdig po nito bilang sundalo ni Kristo, mapagtatagumpayan natin po iyan sa tulong at lakas na maibibigay sa atin
ng ating Panginoong Kristo kung paano siya nagtagumpay. Ngayon, dahil po yan ang ating pong ang ating ipinaglalaban ay ang pananampalataya natin, pagkilala natin sa Diyos, yung relasyon natin sa Diyos, yung pagmamahal meron tayo sa Diyos, yung kabutihan na nais ng Diyos na umiral sa pamagitan ng bawat isa po sa atin. Ang ating pong titingnan, ang kalaban po dyan ay ang kasalanan. Ang ating kalaban ay ang kasalanan. Kasalanan. Ang kasalanan ay hadlang para magawa natin ang mabuti. Ang kasalanan ay hadlang para magawa natin ang mabuti. Kaya kapag hindi mo nagawa yung mabuti, nagkakasala tayo. Ang sabi sa aklat ni Santiago, ang kabanata po ay 4, talata po ay 17, ang sabi po dyan, ang nakakaalam ng mabuting dapat niyang gawin, subalit hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Anumang sinasabi sa atin ng Panginoong Jesucristo bilang leader po natin, tayo ang kanyang mga sundalo, anumang sinasabi niya na hindi na mabuti at wala siyang sinasabing masama, wala siyang itinuturo sa atin na masama, lahat ng sinasabi niya ay mabuti. At yung mabuti na yon, kapag hindi natin nagagawa, doon po tayo nagkakasala. Pero habang ginagampanan po natin iyan, hindi tayo nagkakasala. Ang ating Panginoong Jesucristo, tanawin po natin ito. Sa aklat ng Exodo, ang Diyos ay isang araw ay nagsabi po sa mga Israelita na mamulot sila ng mana sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 6 na araw, mamulot sila ng kanilang makakain na sapat lang bawat araw. Pero pagdating ng ika-6 na araw, pinayagan sila ng Diyos na kumuha ng higit doon sa kinakailangan nila sa isang araw para na kung saan ay yung para sa araw ng bukas, ay makuha na nila doon sa ika-6 na araw. Dahil yung paglipas ng ika-6 na araw, yun yung tinatawag na araw ng pamamahinga. Araw ng pamamahinga. Kaya sa araw ng pamamahinga, nung lumapit po yung mga leader na hinirang ni Moises, ang sabi nila, nung kumuha kami ng labis, kinabukasan na bulok lahat, inuod. Tapos ang utos ni Moises, itong ika-6 na araw, kumuha kayo. Kung dati ay kalahating salop, ngayon kumuha na kayo ng isang salop para yung para sa araw ng bukas ay meron na kayo. Pero ang sabi nila, nung kumuha kami ay nabulok, sabi ni Moises, hindi na mangyayari yan. Kaya kinabukasan, hindi nga po nangyari iyon. Hindi nabulok yung sobra labis na kinuha po nila na dapat kunin minsan sa isang araw lamang. At sabi ni Moises, yung labis na yan, yan ang magiging pagkain nyo sa araw nito. Araw ng pamamahinga. Pero sa araw ng pamamahinga, hindi sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Ang sabi ng Diyos, kumain kayo, yan ang inyong pagkain. Yung araw ng pamamahinga ay pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya nagbigay siya ng araw ng pamamahinga para ingatan ang kalusugan ng tao. Ingatan ang kalusugan ng tao. Pagmamahal iyan ng Diyos, pagmamahal iyan o pagpapahalaga iyan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya kung anong nakikita natin sa araw ng pamamahingang iyan, na ginagawa ng Diyos para po sa ating pagmamahal na ipinapadama ng Diyos, kabutihan na ipinapakita ng Diyos, yung mga kabutihan na yan ay hindi po natin dapat ipinagkakait din sa araw ng pamamahinga na magawa sa ating kapwa. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nung araw ng pamamahinga, ang Panginoong Hesus ay nagpagaling. At ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa mga tao na sa paligid niya, ang sabi ng Panginoong Hesus, naayon ba sa kautusan na sa araw ng pamamahinga ay magpagaling? Hindi sila sumagot, pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tingnan niyo po ito. Kung ang inyong anak ay mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, kung ang inyong baka o tupa mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi nyo ba sila gagawa ng mabuti dahil araw ng pamamahinga?
Doon ay pinapakita ng Panginoong Hesus, gagawin at gagawin nyo sa kanila yung mabuti. Kahit araw iyan ng pamamahinga, hindi nyo iyan ipagkakait kahit sa tupa ninyo, kahit sa baka ninyo. Hindi masama iyon. Hindi masamang gawin iyon para sa kanila. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, kung paano natin ginagawa, hindi matiis na sa araw ng pamamahinga, gawin sa kanila, sa inyong mga alaga ang mabuti, mas dapat natin ito gawin sa ating kapwa. Mas dapat natin ito gawin sa ating kapwa. Kaya natin makikita ng ating Panginoong Jesucristo nung sandali na yan, hindi bali magiging makasalanan siya sa tingin ng tao, wag lang siyang maging makasalanan sa tingin ng Diyos na kung saan ay palilipasin niya ang paggawa ng mabuti, yung pagkakataon na magawa niya ang mabuti sa taong nangangailangan ng kabutihan ng Panginoong Hesus. Kaya para sa Panginoong Hesus, yung sandali po na yan, ito po yung panlaban niya. Hindi niya pinalalagpas ang anumang sandali makagawa siya ng mabuti sa kanyang kapwa para hindi makapasok ang anumang kasalanan sa kanyang buhay. At ito yung laban natin araw-araw. Araw-araw, nawa makikita natin araw-araw. Kanina, sabi nga po namin na pag-usapan, sa bayang Israel noon, ang salita po ng Diyos itinatali sa ulo, itinatali sa kamay, na habang nagtatrabaho ay minimemorize nila iyon, binabanggit nila iyon, inuusal nila iyon. Bakit nila inuusal ang salita ng Diyos? Kasi yun ang nais ng Diyos na magiging buhay nila sa araw na iyan. Yun ang nais ng Diyos na magiging kabutihan na maghari sa puso po nila at magawa nila sa buong maghapon ng buhay na kung saan ibinigay sa kanila ng ating Diyos. At ito ang dapat na laban natin. Paano natin linalabanan ang kasalanan? Huwag mong palampasin ang anumang mabuting magagawa mo sa iyong kapwa. Amen? Saan ka man naroon ngayon? Kunting ngiti lang yan, pumalakpak ka naman. Ganun kami karami dito. Purihin ang Panginoong Hesus. Glory to God. At pangalawa po, ang laban po natin ay yung tinatawag na tukso. Tukso. Yan po yung kalaban po natin. Ang sabi po sa aklat ni Santiago, ang lahat ng mabuti ay galing sa Diyos. Ang hindi mabuti ay hindi yan galing po sa Diyos. Kaya ang Diyos, hindi siya gumagawa ng mabuti, ng masama para tuksuhin tayo. Hindi po gawa ng Panginoong Hesus ang anumang masama para po tayo ay tuksuhin. Ang sabi po dyan sa aklat ni Santiago, kabanata po ay 1 at talata po ay 12. Ito ang kanyang ipinapahayag. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sarap pakinggan ito. Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoong Hesus sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan na kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, ay tinutukso siya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumika ng lahat ng tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan sa dilim. Purihin ang Panginoong Hesus sa kanyang mga salitang ito. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan, ang tao lang po ay natutukso. Isa lang ang layunin ng Panginoong Hesus. Tayo po ay manatiling tapat. Manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok, anumang suliranin, anumang hindi mga magagandang nakikita at nangyayari sa buhay po natin. Dapat mapagtagumpayan natin iyan kasi ang layunin niyan ay para sirain yung ating hangarin bilang sundalo ni Kristong sumunod sa kanyang kalooban, na sirain yung ating katapatan po sa ating Diyos. At lahat po yan ay hindi naman yan galing sa Diyos. Ang sabi po yung mga kasamaan po na yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. At dyan po makikita po natin na
lahat ng kasamaan ay hindi galing po sa Diyos, kundi galing sa masama. Pero minsan makikita natin, hindi lahat ng kasamaan ay masama tingnan. Amen? Mayroon po na kasamaan na kung saan kaakit-akit talaga tingnan. Diba? Alam po natin iyan mga kapatid, kung paano bumagsak si Samson, kung paano bumagsak si David, mga bagay po na kung saan kaakit-akit sa tingin ng tao, maging ang ating Panginoong Jesucristo, matatanaw natin sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Tinutokso ang Panginoong Jesus na napakaraming bagay na kung saan pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y dumarating, nung dumaranas siya ng matinding hirap ng oras po na yan. Na ang sabi po doon sa tukso na yan, yan ang mga pangangailangan mo, yan ang kailangan mo para mabuhay sa daigdig po na ito, na kapag iyon ay pinagnasaan natin ang lahat ng iyon. Ang tukso kasi mga kapatid ay inilalayo tayo sa Diyos. Inilalayo tayo sa ating Diyos na kung saan ay kung anong pagmamahal meron ka sa Diyos, gusto ng tukso na ito, mawala iyon sa puso po natin. Kung anong katapatan meron tayo sa ating Diyos, gusto ng tukso po ay mawala po yan sa puso ng bawat isa po sa atin. Kaya gusto niyang palitan iyan ng mga bagay, meron po sa daigdig po na ito, nang sa ganun, mawalan siya ng lugar ang Diyos po sa puso po natin. Pero ang sabi nga, natutukso lang ang tao kapag ang Diyos ay pinagpalit niya. Pero kapag tayo po ay masigit nating tinitingnan na kung saan ang tunay na mabuti, ang tunay na maganda ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at maging sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin, sa gitna ng mga tuksong dumarating sa buhay natin, kung ang kasamaan ay hindi galing sa Diyos, isa lang na lagi nating titingnan. Ano mang umiiral sa buhay natin na hindi maganda, ano mang umiiral sa buhay natin na hindi maganda, mayroong ginagawa dyan ang Diyos na maganda o mabuti. Na dapat doon natin buksan ang ating paningin sa ginagawa na yan ng ating Panginoong Jesucristo, kasi masasabi natin kahit anong dami ng pagsubok sa buhay po natin na ating dinaraanan, masasabi mo pa rin napakarami mong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kung doon bukas ang puso po ng bawat isa po sa atin. Amen? Wala ka ng pera, wala ka namang sakit. Diba? May pera ka nga, hindi mo naman pwedeng kainin yung mga bagay na gusto mong kainin dahil bawal naman. Diba? O di hindi bali na lang. Wala kang pera pero malaya mo makain lahat ng gusto mo. Diba? Diba? Minsan nakikita natin ang maraming bagay na kulang minsan sa buhay po natin. Pero meron ang didiyana sa oras ng mapagsubok, meron sa buhay po natin. Naririyan yung nararapat nating pangangailangan, yung tunay na makatugunan sa buhay po natin. Kasi hindi mo naman malalagpasan yan eh. Sabi natin minsan ay mga pagsubok, makaraos na iraraos natin. Paano may iraraos yan kung wala ang tulong ng Diyos? Alam niya ni San Pablo, nang sabi ni San Pablo, ang lahat ng mga suliranin sa buhay niya, hindi niya naman mapagtatagumpayan kung wala ang lakas na binibigay sa kanya ng Diyos araw-araw. Ikaw ba naman iwan na kung saan ay batuhin ka at iwan na mistulang patay na? Kung wala ang tulong ng Diyos, kung wala yung lakas na galing po sa Diyos, baka matutuluyan na si San Pablo ng oras na yan. Pero doon po sinasabi ni San Pablo, sapat ang tulong ng Diyos sa oras ng kanyang pangangailangan. Na yun ang dapat nating matanaw. Na anumang nangyayari sa buhay natin, alam natin na sa kontrol ng Diyos ang lahat. Siya ang may utos sa iyo, siya ang tumawag sa iyo, siya ang leader mo, hindi kanya isusuong sa ikakapahamak mo, tulad ng kanyang pangako. Walang pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi dinanas ng sino paman. Subalit, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng mga pagsubok na yan, bibigyan kanya ng lakas para mapagtagumpayan mo yan. Amen? Ibibigay sa iyo ng Diyos, ng leader natin, ng ating Panginoong Jesucristo, kung anong nararapat na lakas ang kailangan natin para mapagtagumpayan natin. Hindi niya tayo isusuong sa isang suliranin na hindi natin kaya. Amen? Minsan ang kagandahan ng diyan, kapag minsan andoon ka na sa dulo na tila bagay wala ka ng lakas, andoon lang si Lord, inaantay ka lang. Para kapag naubusan ka ng lakas, sasaluin ka niya. Aabutin ka ng kamay ng ating Panginoong Jesucristo para tiyakin ang tagumpay sa ating laban. At isa po sa mga kalaban po natin, sa buhay po natin, alam po natin si Satanas. Si Satanas po ang isa sa mga dahilan po yan, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Ang sabi po dyan sa sulat po,
Sa unang sulat po ni Pedro, kabanata po ay 5, talata po ay 8, itong sinasabi niya, humanda kayo't magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. Ang dyablo, ang sabi po dyan, mga kapatid, kailanman hindi natin nakita siyang humarap sa atin na may sungay. Amen. Hindi siya humaharap na gano'n ang dyablo po. Bagkus ang sabi po dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 6, at talata po ay ang talata po ay 10, sinasabi po sa sulat ni Pablo, sa wakas magpakatibay kayo at sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang baluti mula sa Diyos, sa gayon makakataggal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Purihin ang Panginoong Hesus. Ito po ang nais ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, andyan ang ating kalaban ay ang dyablo. Ito po hindi tao ang ating kalaban, kundi dyablo ang ating kalaban. Wala pang tagabatikos ang ating Panginoong Hesukristo na sinaktan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng nagpahirap sa ating Panginoong Hesus, lahat ng kung saan may kinalaman, kung paano siya masaktan, physical, nung oras po na yan, nung pinahihirapan ng ating Hesukristo, isa man sa mga yon ay hindi niya ginantihan. Hindi niya ginawa ng masama ng ating Panginoong Hesukristo dahil ang sabi nga, hindi tao ang ating kalaban. Ang kalaban po natin ay si Satanas, na sabi nga po dyan, pasakop tayo sa Diyos. Labanan natin ang masama at lalayuan tayo nito. Pag sinabing labanan natin ang masama, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan na ang taong masama ay ang ating magiging kalaban, kundi ang kalaban natin ay ang kasamaan na umiiral sa mga taong ginagamit ni Satanas, na dapat madaig natin iyan ng kabutihan. Meron ang Diyos na nais pong umiral sa bawat isa po sa ating kabutihan na dapat maipakita natin sa kanila. Kaya napakasarap magturo ang ating Panginoong Jesucristo kapag nagturo ang Panginoong Jesus, na sabi niya, para magawa mo yung mabuti, kahit sinasampal ka na, diba? Samparin mo pa rin ang pagmamahal. Ganun si Lord, di po ba? Kahit kinukunan ka na ng mga mahahalagang bagay sa buhay mo, kapakipakinabang sa buhay mo, pero anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Huwag kang matuwa na yan lang ang kinukuha sa iyo. Kung may maibibigay ka, ibigay mo pa. Sarap ni Lord magturo kung pagdating sa kabutihan na nais niya na kung saan ay magawa sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Na sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya po ay daigin natin ng mabuti ang anumang kasamaan na umiiral sa buhay po ng bawat Kristiyano. Kaya ang sabi po dyan, dapat suot natin yung baluti na galing po sa Diyos. Ano ang baluti na galing po sa Diyos? Na dapat taglay ng mga Kristiyano para ang Kristiyano ay tiyak na magtagumpay. Isa lang, baluti ng pag-ibig. Pag-ibig lang ang pinangtapat ni Kristo sa kasamaan na umiiral sa daigdig po na ito para wag siyang makapanghimasok ang kasalanan sa buhay niya, para walang anumang alok ang demonyo sa daigdig na ito, na kung saan maayunan ng ating Panginoong Jesucristo alang-alang sa nais niyang maabot ang mga tao ng pagmamahal meron ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit sinasaktan siya ng tao, mga kapatid, isa lang ang tanging hangarin ng Panginoong Jesus, ang dalangin niya, patawarin, mahalin ng Diyos ang sino paman. Huwag gantihan ng Diyos ng anumang ikakasama nila dahil sa ginagawa nila sa ating Panginoong Kristo, kundi ang dalangin ng Panginoong Jesus, gantihan mo pa sila ng kabutihan. Sa ginagawa nilang ito sa akin, tapatan mo pa rin ng kabutihan, o Diyos. Huwag ka magsawang gumawa sa kanila ng mabuti para isang araw ang mga tao na to'y makalaya sa kasamaan na umiiral sa kanilang puso kapag nakita nila at nadama
ang tunay na pagmamahal mo sa kanila. Amen? At ito ang ating Panginoong Hesus. Tagadala tayo ng pag-ibig ni Kristo sa panahon po na ito. Tayo po ang luklukan ng awa at pag-ibig ng ating Panginoong Kristo na kinakailangan po natin madala po, mga kapatid, sa ating mga kapwa, sa mga tao na kung saan ay inaalipin ng kadiliman upang sila po'y madala natin sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dito sa talata po'y 18, ito po ang isang sandata. Lagi natin tatandaan, ang sandatang binigay sa atin ni Kristo ay para kay Satanas, para sa kalaban, hindi para sa kapwa Kristiyano. Amen. Kaya kapag may Kristiyano na minsan nakagawa ng masama sa iyo at may nangyayaring hindi maganda, huwag mong sabihin, masama kasi. Kasi kapag sinabi mo masama kasi, ibig sabihin, yun talaga ang hangarin mo sa buhay niya na mangyari sa kanya yon bilang isang taong nakakagawa sa atin ng hindi mabuti o hindi maganda. Na hindi dapat yan ang umiiral sa bawat isa po sa atin. Na kinakailangan ang sandata meron po tayo hindi para labanan ang ating kapwa Kristiyano, kapwa sundalo po ng Diyos, kundi kinakailangan ang sandatang iyan, mga kapatid, ay para lang sa ating kalaban, na ang sino man na kung saan nangangailangan ng sandatang iyan na matulungan, ay matulungan natin para mapagtagumpayan ang anumang maaring gawa ng kadiliman, ng kaaway sa kanyang buhay. Ang sabi sa talata po ay 18, ang lahat, ang sabi po sa sulat ni Pablo sa aklat ng Efeso, Kabanata 6, talata 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Uulitin ko po, lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Paulit-ulit sa isang talata na ito yung salitang panalangin. Bakit? Kasi yan ang mainam na sandata. Amen? Ng isang Kristiyano, yung mananalangin. Ang ating Panginoong Kristo, ang sabi sa Hebrews chapter 5 verse 7, ang sabi po, nung siya'y nabubuhay pa sa daigdig po na to, siya'y luhaang sumasamo sa kanyang ama na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dinirinig siya ng kanyang ama sapagkat lubusan siyang nagpakumbaba. Yung salita na lubusan nagpakumbaba na nalangin ng ating Panginoong Hesus, na sa kanyang pananalangin ng oras na yan, umaasa siya na ang laban meron siya sa daigdig po na ito, ang makapagbibigay lang sa kanya ng tagumpay ay walang iba kundi ang tulong ng kanyang ama. Kaya nagpapakumbaba ang ating Panginoong Kristo at humihingi ng tulong sa kanyang ama. At ito yung kailangan natin bilang mga Kristiyanong nabubuhay sa daigdig po nito, bilang mga hinirang ng ating Panginoong Hesus, na kung saan sabi po dyan ni San Pablo, paulit-ulit, manalangin kayo. Huwag kayong magsawa sa lahat ng pagkakataon, manalangin kayo. Si Moises, minsan inutusan si Joshua na makikipaglaban. Unang laban na hinarap ito ni Joshua nung panahon na iyan. At nung si Joshua ay naroon sa larangan ng digmaan, ng labanan, si Moises naman ay umakyat sa isang burol at nananalangin. Nananalangin. Si Joshua nakikipaglaban, si Moises ay humihingi ng tulong sa Diyos para na kung saan maibigay kay Joshua ang tunay na tagumpay. Subalit makikita natin na habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo si Joshua ang kanyang pangkat. Pero kapag nakababa na, nagiging talunan. Hindi sapat ang lakas meron si Moises para suportahan yung laban ni Joshua nung oras na yan.
Kaya ando doon yung mga kasama ni Moises na naglagay ng bato sa harapan ni Moises, ipinatong yung kanyang kamay para tulungan na laging nakataas yung kamay ni Moises. Siyempre, habang nakataas yung kamay ni Moises, habang itinataas ng dalawa, ando doon yung tulong ng dalawa na kung saan para na yung lakas, yung kakulangan ng lakas ni Moises ay mapunuan. Nakikita po natin yung kanilang pagtutulungan para sa tagumpay ng iisang laban. Yung lakas ng bawat isa ay hindi nila ipinagkakait. Inilalaan para na kung saan, mga kapatid, ay ilaan doon sa tagumpay ng laban. Marami na kung saan inaagaw sa atin ng demonyo na dapat hindi natin hinahayaan na kung saan basta na lang agawin, basta na lang mawala. Ang kailangan nila, lakas na galing sa iyo. Ang tulong na galing sa iyo. Ang sandatang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos para malabanan yung kasamaan na maaring tumangay sa kanila at sila'y manatili sa kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Buksan natin ang ating pananaw bilang lingkod, tinawag ng Diyos sa gawain pong ito. Sama-sama nating ipaglaban. Sama-sama natin ipaglaban ang napakagandang layunin ng Diyos sa bawat isang tinawag niya sa gawain ito. Huwag nating gamitin ang ating sandata sa ikakasira nila. Gamitin natin ang ating sandata para sila'y matulungan at mailigtas sa kamay ng kalaban. Na ang sabi po sa sulat ni Santiago, kabanata po ay 5, talata po ay 20, ang sino man nagpapanumbalik sa isang tao buhat sa maling pamumuhay, buhat sa kasalanan na kanyang kinasasadlakan, ay nagliligtas ng kaluluwa nito. Nagliligtas ng kaluluwa nito, ang sabi. Mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, nakikita mo ba sila kung saan sila ngayon? Kaya ba natin sila abutin? Kaya ba natin silang tulungan? Bilang kawal ng ating Panginoong Hesukristo, sapat ang tulong na kailangan ng bawat isa kung ibabahagi natin para ang bawat isa ay magtagumpay. Sabi nga, tayong lahat, magiting at mabuting sundalo ni Kristo. Mabuti ka ba at magiting na sundalo ni Kristo? Tayo po ay patuloy lalapit sa Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang awitin pong ito. Glory to God. Itaas ang kamay, pumalakpak, come on! Yan na ba ang pinakamalakas sa palakpak? Magnificent Army ng Diyos na nagsasanay sa pagtitibaka. Inipuno pang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Magnificent Army ng Diyos na nagsasanay sa pagkikibaka. Hindi ko namang maging tagapagtanggol Malakpak! ng kaharian ng Diyos. Tayo mga pinili! Tayo'y mga pinili ang tinuturuan ng kabutihan upang gamitin paglaban sa lahat ng uri ng kasamahan. Mabisang sandata Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig! tao ay pag-ibig, naganap at kagandahan, Nasa kamay! Iwakay! nagkakaisa sa pagkapan sa lahat ng utos sa Diyos pinalalampas. Laging handa sa pagsunod, di napapagod, Pagod na ba kayo? di umaayaw kami magnificent Army ng Diyos. Magnificent
sanay sa pakikibaka. Hindi mo na bang maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos? Tayo mga pinili. Tayo'y mga pinili ng tinuturuan ng kabutihan upang gamitin panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng Taas sa kamay, taas sa kamay. Magkaibay. nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Inalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umayaw kami magnificent army ng Diyos. Taas ka mga kamay. Pumalakpak ang mga hindi umayaw. Yung palakpakan na yan, tanda ng ating pagkakaisa. Mananagumpay ang mga magnificent army ng Diyos. Sumisigaw! Lumulundag, lumulundag! Come on! Sige! Hallelujah! Minsan pa, magnificent army! Magnificent army ng Diyos na nagsasanay sa pagkikibaka. Hindi mo naman maging tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Lahat ng pinili, taas ang kamay! Pinili ng tinuturuan na ng kabutihan upang gamitin panlaban sa lahat ng uri ng kasamaan. Mabisang sandata Mabisang sa lahat ng tao ay pag-ibig! ng tao ay pag-ibig, kagalakan, kagandahan ng kalooban. Taas ang kamay! Lakay! Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas! Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umayaw kami magnificent army ng Diyos. Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas! Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, Hindi di umayaw kami minsan pa taas sa kamay! Nagkakaisa sa pagtupad! Nagkakaisa sa pagtupad sa lahat ng utos ng Diyos. Pinalalakas! Pinalalakas, laging handa sa pagsunod, di napapagod, di umayaw kami magnificent army ng Taas ang kamay! Pumalakpak! Pumalakpak! Come on! Yan ang sandata! Glory to God. Tunay nga po, ang tunay na sandata ay ang pag-ibig po ng Diyos. Pinupuno ng Diyos ang puso natin ng kabutihan para na patuloy po natin mapaglabanan ang anumang kasamaan na umiiral sa daigdig na to sa buhay ng bawat tao na kinakailangan natin smita ng pag-ibig na yan, kabutihan pinupuno ng Diyos sa puso po natin, ay mabihag natin sila buhat sa kasamaan at madala natin sila para sa ating Panginoong Hesukristo. Magiting kang sundalo ni Kristo, mabuti kang sundalo ng ating Panginoong Hesus, at patuloy mong pag-igihan, pagbutihin pa ang paglilingkod na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tulad ng sinasabi ni San Pablo po sa atin, sabi ni San Pablo, walang halaga sa akin ang buhay. Ang mahalaga ay matupad ko ang tungkulin na ibinigay sa akin ng Diyos. Ama naming nasa langit, patuloy kaming dumalapit sa iyo sa mga sandali na ito at aming dalangin, Yahweh El Shaddai,
Sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo, proteksyonan mo ang bawat isa po sa amin. Itago kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Itago kami sa banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. At dalangin namin, Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng kalakasan na nagmumula po sa iyo, kalakasan, physical, spiritual, Panginoong Jesus, na patuloy po, Ama, na magbibigay sa amin ng tunay na tagumpay sa laban na aming kinakaharap. Patuloy mo, Diyos, na punuin ang puso po namin ng pag-ibig meron ka, Panginoong Jesus. At inihiling namin, dakilang Ama, pagpalain mo ang aming isipan, pagpalain mo ang aming puso, bihagin mo ang lahat, O Diyos, sa aming pagkatao, O Diyos, at gamitin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Salamat, dakilang Diyos. Salamat. Pagkalooban mo kami ng puso at bagong espiritu na laging handang sumunod sa iyo bilang iyong sundalo. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. We give thanks to you, Lord. We give thanks. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo'g katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtitiwalaan. Kay ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay naging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamasdan. Iyong masasama ay nakita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring paghirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na ubagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila ibibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at ang nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katagusayan at kasaganaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Kita-kits po tayo sa Sunday uli. God bless us all. Kumusta na kayo? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa. Amen. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Matamat matanda, matamat matanda, nahiba'y magkaiba. Pag narinig mo na niyang salita, sasabihin mo ibang iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya rin sa kanya'y magbigay. Ano? Siksiklipin maapa ang buhay. Ang siya rin sinunod ang tunay. Champion! Happy and prosperous talaga. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman At matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal At matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid,
purihin